Sabi ko sa inyo mga kababayan, maganda yung parking lot. Kaso baha daw. Oh, St. Gerard Construction na pag-aari ng mag-asawang Diskaya ang diyan pa lang po, St. Gerard Construction, pag-aari ng mga Diskaya. So ngayon sila yung pinaka main focus nitong investigasyon, lahat ng investigasyon, Senate, Congress at ito pong ICI, mga bossing. Naturalesa lang mga kababayan, na yung mga proyekto niyan ang mapopokusan at titignan at malalaman, iisa-isahin yan. Di ba? Hindi lang sa Bulacan, hindi lang sa Metro Manila, lahat po ng naging proyekto nila kasi mainit sa kanila yung mata eh. At ito na nga po, umabot na po sa tennis court ng Baguio, mga bossing, na sinasabi ng mamamayang Pilipino, parang hindi naman 110 million yan. Oh, gumawa sa Baguio Tennis Court sa Burnham Park. yun, mga Diskaya ang gumawa dito sa Baguio Tennis Court. Lakihan nga natin. Oh, ganda. Ganda pintura ng flooring. So, ang pagkakaiba naman, asa na tayo? BMR, late ako. Nandito ka pa din, Virgie Badiola. Sa tennis court versus pagpapagawa ng bahay, siguro kapag yung tennis court na ganyan, flat lang naman yun. Fences, tapos yung mga gilid, mga walling, tapos siguro may palikuran. No, alam nyo pa ho ba yung salitang palikuran? Oh, CR yun. Kung di ako nagkakamali, kung matalas pa yung pananagalog ko, may CR, di ba? Versus doon sa pagpapagawa ng bahay na same size, mas magastos yung pagpapagawa ng bahay. Kasi ito, kunyari, ito ay galing sa, kumbaga, rough pa lang, yung talagang wala pang nailalagay. Poplaringan lang yan. Tapos gilid, tapos fence, tapos tatayuan. Versus sa bahay, hukay sa ilalim kasi kailangan nun matibay na pundasyon eh. Ito, flooring, Natapos ito noong Mayo, pero simula nitong September 14, hindi na nagamit ang dahilan. Naku po. Natapos nung Mayo, May, June, July, August, September, 4 na buwan. Hindi na nagagamit. Binabaha ang tennis Baka walang flood control. Binabaha din. Diyos ko po, yung mga reyna at hari daw ng flood control ang gumawa nito. Tapos, ayan, baha pa din yung kanilang proyekto. Bakit po bumabaha, sir? court at ang parking area dahil sa palpak na drainage system. Palpak daw yung drainage system. Paki-jacket si May kasiguran. Hindi ako makapag-ano dito eh. Sige, mabilisan lang. Pero hindi, mahirap akong makapag-ano makapag-jacket kapag ka naka-live tayo. Yan, tingin ko na-jacketan ko. Ayan. Di ba? Yung parking area. Maganda. With green. Ang daming poste Dahil dito, ipapatawag ang mag-asawang Diskaya para magpaliwanag sa Konseho ng Baguio. Higit 26 na milyong piso ang kokolektahin pa ng St. Gerard sa pamahalang lungsod ng Baguio. Magkano? Ubus na. Higit magkano pa? Atras nga natin. 6 na milyong piso ang kokolektahin pa ng St. Gerard sa pamahalang 6 na milyong piso pa kukolektahin sa pamahalaan. Wow. lungsod ng Baguio. Halos 5 milyong piso naman ang liquidated damages. Base sa paliwanag ng Baguio City Information Office, 110 million pesos ang kabuang halaga ng Baguio Tennis Court Renovation and Parking Area Project. October Tennis area at parking area. 6, 2022. Na-award ito sa St. Gerard. Pero renovation, so ibig sabihin, meron na mga building na din dyan. At ano-ano na lang. Retoke na lang doon sa mga sira. Tas patibay, tas pagpaganda, Construction at March 10, 2023 isinagawa ang groundbreaking. Pero naantalang kompletyon dahil daw sa sama ng panahon at ilang nabistong depekto. Isa na rito ayon kay dating City Administrator Bonnie de la Peña ay ang nabistong mahinang poste. Yan daw ho. Yung 110 million. Ngayon, kung wala namang mali dyan, ay okay lang sa kanya. Hindi sasama yung loob niya. Resign na ako, mag-resign na ako. Ayoko na. Dapat nga siya. Sige po, ako na po ang unahin ninyo. Ito po yung mga gawa ng mga Diskaya doon sa aming lugar.
ito po yung mga ganito, yung mga proyekto na nangyari nung panahon po na namamayagpag ang mga diskaya. Eh wala, parang nagtampo eh. Resign na ako. Ba't di na lang kasi basketball court para buong community ang makinabang? Tennis court, pang rich lang yan. Just saying. Hindi ako nagte-tennis. No? Alam niyo po, napag-aralan or napanood ko na yun nga, totoo, yung sinasabi. Yung mga Rolex, yung mga kung ano-anong mga mamahaling mga bagay ho, mga kababayan, sabi nila, hindi mo makikita yan mga magi-sponsor ng mga basketball, ng mga football, kasi mga regular o pangkaraniwan tao lang yung mga mahilig sa mga ganon. Makikita mo daw yung mga Rolex kapag yung sa ano sila nag-sponsor, sa mga Formula 1, ayan, sa mga tennis, sa mga golf, yan, nandiyan daw ho yung mga yan, mga boss. May tama nga naman siya, pang rich nga daw yung tennis. No, hindi ako nagte-tennis, mga kababayan. Ang laro ko po, itlog ko lang. Anyway, alisin ko na ho ito, mga bossing. Ngayon, pumunta tayo. Saan na ba to? Ito, yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon na posibleng kaharapin at posibleng sabi ditong word, ginamit na word, isuka ng mga diskaya. Ayon po kay Secretary Vince Dizon, mga bossing chief amo sir, maaari o ang mga, sabi niya, mga diskaya firm susuka ng 300 billion sa flood scam. Aray ko. Basahin natin. Namumurong magbayad ng hanggang 300 bilyong multa ang mga construction company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil sa manipulasyon at ng mahigit 1,200 kontrata sa gobyerno ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Sabi naman ng mga diskaya, yung kanila daw kaperahan ay 11 digit na. Di ba? Sandali. Ang 11 digit nag-uumpisa ho yan sa 10 bilyon kung di ako nagkakamali. Isa-isahin natin hundreds yung unang 3 digit galing sa kanan. Papunta pa kaliwa, 3 digit ulit, 100,000s na yon. Papunta ulit sa kaliwa, another 3 digit, 100 millions na yun. Di ba? Yung pang 10 digit, siyam na yun Yung pang 10 digit, 1 billion na yun. Di ba? At magtatapos mo yung 10 digit na yon sa